Okay. Good day, class. So, Forensic 5, Chapter 4, Part 3. Part 3 tayo. So, dito tatalakayin natin yung polygraph test questions. Ayan. Sa mga tanong na tayo, no, sa polygraph. 'Di ba pag nagpo-polygraph test tayo, may binabatong tanong si examiner. So, yung polygraph test, dito pag-aaralin natin yung mga questions na to, no? Yung polygraph test, again, recap lang tayo, ginagamit ulit yan para malaman kung nagsasabi ng totoo ang isang tao. By what? By measuring. Paulit-ulit yung maririnig. Letter P. Ano? So, the physiological responses. Ano ulit yung physiological responses? Like yung pag-record sa heart, sa breathing. Yan. Alam nyo na yan. Pero tatandaan nyo na hindi lang machine yung mahalaga. So, itong nagdaan ng lecture natin, na-discuss na natin yung mga parts ng machine and pati na rin sa activity nyo yung mga function ng bawat machine or ng components ng polygraph. Dito, hindi lang machine yung mahalaga pero mas importante din kung paano ginagawa yung questions. So, may mga key factors para effective yung polygraph test natin. So, ano yung mga key factors para sa effectiveness nito? First, yung instrument. Diba? Sinabi ko napaka-importante ng instrument. Dapat knowledgeable yung examiner and yung subject. Kasi diba nagkaroon din tayo na dapat alam ni subject, ma-inform si subject kung ano yung mga kinakabit sa kanya. Or the polygraph machine. Next is yung examiner. Siyempre, again, dapat trained and skilled ang examiner natin kasi doon natin malalaman yung accuracy ng polygraph test. And next, yung subject. Siyempre, yung condition nito, yung condition ng tao, pinaliwanag na din natin yan, na-explain na natin kung fit, kung paano magiging fit and unfit ang isang subject. Ang sunod, yung environment na na-discuss natin itong last discussion, yung room condition. Ayan, kung ano ba yung meron sa room, ano lang yung makikita, ano yung hindi rin pwede. And next is yung ngayon, yung questioning process. Ayan, paano kayo gagawa ng mga tanong? Although meron na kayong mga konting insight about sa mga tanong kasi napahapyawan naman natin yan. Pero dito ay specific natin kung paano mag-formulate ng mga question. So here, tungo na tayo sa rules in formulating questions. So mahalaga to mga anak dahil pag nagkaroon kayo ng activities or ng final project, kasali to sa magiging activity nyo. Dapat marunong kayo mag-formulate ng question kasi ay isang part yun, isang malaking part ng polygraph test. So, ito yung mga importante, kasi syempre kapag mali yung tanong, magiging mali rin yung result. So, ito yung mga basic rules, no? Una, dapat yung tanong nyo ay simple and direct. Paano magiging simple and direct? So, first, dapat hindi siya complicated. No? Kaya nga simple, dapat hindi complicated. So, hindi pwede yung tanong na, kunyari, can you clarify whether you had involvement? Bawal yon. Yung ipapaklarify mo sa kanya kung ano yung ginawa. Diba? Dapat ang sasagot niya lang lagi ay yes or no lang. So, dapat, ang maganda ring sagot dito sa simple and direct example ay, kinuha mo ba ang cellphone? Therefore, ang magiging sagot niya lang, yes or no.
Kinuha mo ba ang cellphone sa bag? Ayan. Yes or no lang yan. Next, no legal terms. So, paano? Iwasan natin yung mga words like yung mga murder, rape. Ayan, hindi tayo tatawag or gagamit ng mga legal terms na yan. So, gaya nga dito, ang sabi, simple and direct. So, gagamit tayo ng simple words lang. Like yung mga sinaktan. Yun lang. Mga sinaktan. Yan. Or kaya yung pinatay. Pero legal term, like yung literal na murder and rape, yung may kaso na ay bawal. Okay? Ay mga pinatay. Ayan, kasali din. Again, ito pwedeng English or Taglish. Basta kung ano yung prefer ng magiging subject nyo. Okay? And pangatlo, yung paulit-ulit nating binabanggit, it must be answerable by yes or no. Okay, wait lang. Andun si Mimi sa labas. Okay, it must be answerable by yes or no. So, hindi dapat tatanong ng open-ended na question, ha? So, bawal yung mga open-ended na question. Ano ba yung example ng mga open-ended na question? Like, ano yung ginawa mo? Ayan, pwede yun. Ano ginawa mo? So, dito kasi may explanation, no? Hindi pwede yun. O, dapat, dahil nga yes or no lang, yung magiging sagot, pwede natin gamitin yung ikaw ba yung kumuha ng pera? Ayan. So, yes or no lang yung sasagot niya. Gaya nito, kinuha mo ba yung cellphone sa bag? Yes or no lang din. Okay? Huwag niyong kakalimutan yan, yung yes or no. And next, it must be short as possible. So, dapat dito, straight to the point agad, ha? Straight to the point. So, bawal yung mahabang tanong. Bawal yung mahabang tanong. Example na tanong na lang natin dito ay, ayan, yung mga maiikling yan. Like, also, nasa bahay ka ba ng gabing yon? O yun, mga maikling, mga tanong lang. And next, it must be clear and understandable. Sa understandable, gaya nga ng sabi ko, ay sa language at sa salita na maiintindihan ng isang subject. So, dapat madaling maintindihan ng subject and use the language na familiar sa kanya. Okay? And next, not accusatory. No? Hindi pwedeng inaakusahan mo na siya dito. Tinatanong mo pa lang naman, ine-interrogate mo pa naman, hindi pa naman siya guilty dito. No? So, dapat, hindi aggressive yung mga tanong. Hindi yung like ganitong tanong. Ikaw ang magnanakaw, hindi ba? So, tinutukoy mo na agad na siya no? So, bawal yung mga ganang tanong. Pwede yung mga tanong na, like yung kinuha mo ba yung wallet? Hindi mo pa naman ini-specific na siya yung kumuha. Tinatanong mo pa lang. Okay, dapat hindi pang-accuse yung pagtatanong. Next, kaduktong lang din ito is no assumption. No assumption. Dito, huwag mag-presume na may alam siya. Kunyari investigator ka, huwag ka mag-presume na may alam siya. So, bawal yung mga tanong na saan mo tinago ang pera, no? Hindi niya naman alam yon. So, i-presume mo na, although alam niya yon, ang nakalagay dito sa no assumption, dapat i-assume mo na wala siyang alam sa mga paggamit mo ng mga question. Okay? Bawal yon. Saan mo tinago ang pera? Pero yung mga question na may alam ka ba sa pagkawala ng pera? Ayan, yun yung mga pwedeng tanong. So, etong question na to, hindi siya ginagamitan pa rin yan ng
sagot na yes or no. Okay? Next. No offense, one offense only. One offense only. Sabi nga dito, dapat simple lang. Hindi ka magpapaligoy sa mga ginawa niyang ibang offense, but dun lang sa kasong yun iikot. Kaya hindi ka magdadagdag ng iba niyang ginawa or yung mga past na nagawa niya. No? Isang kaso lamang dapat per tanong. Example, ay yung kunyari, kinuha mo ba yung pera at cellphone? No, bawal yung dalawa, no? Isang kaso lang. Kung cellphone lang, cellphone lang. Kung pera lang, pera lang. Dapat separate yung pagkakagawa ng questions. Okay, for a while lang. Okay? So, bawal yon yung dalawang question yung inyong gagamitin. Okay? For a while lang mga anak, ha? And dito bawal, lagyan natin yung example. Kinuha mo ba ang example natin, pera at cellphone? So, ito, bawal to kasi dalawa yung kinuha. Sabi nga, one offense only. Dapat ang tanong mo dyan, isa lang. Kinuha mo ba ang pera? So, doon magkakat na. Another question na lang yung kinuha mo ba ang cellphone? So, dapat separate. Okay? Next, no discrimination. Sa pagtatanong, hindi kasali at iwasan yung mga religion, race, and beliefs. Okay? Iwasan yan sa pagtatanong. Hindi po yan reliable sa mga question. Religion, race, and beliefs. Next ay yung types of test question. Yung mga types of test questions. So, meron tayong general structure sa types of test question. First, it must be maximum na 12 questions, no? And at least merong 3 charts and 4 minutes bawat charts. And meron siyang rest na interval. Okay? Bago ka mag-proceed sa next chart at next tanong, may rest interval siya na 5 to 10 minutes. So, kailangan din magpahinga ng subject. So, unang types ng test question ay ang GQT or ang General Question Test. So, ang General Question Test, ito yung pinaka-common, no? Combination lang to ng relevant question, irrelevant question, and control question. Ito, napag-usapan na natin to last time, pahapyawan na lang natin. Pag relevant ay, sa case, no, involved sa case. Irrelevant, hindi siya tungkol sa case. Control, halo ng relevant and irrelevant. Okay? So, yung relevant question, again, direct yan sa crime. Direct sa crime. Relevant question, direct crime. Meron pa dyan, bukod sa relevant question, meron tayong tinatawag na strong relevant. So, hindi lang pala siya relevant, meron din yung mga specific
na relevant question. So, pag sinabing strong relevant, ito ay yung may direct involvement. So, example, ikaw ba yung kumuha ng iPad ni Nick? No, direct. Example. Ikaw ba ang kumuha ng iPad ni Nick? So, next, meron tayong weak relevant. So, yung mga details dito ay partially involvement lang. So, partially involved lang, hindi yung direct involvement. Dito, di ba, direct involvement sa strong. Dito sa weak relevant, dahil nga weak, ay yung details niya or partial involvement. So, we have types sa mga relevant question. First, ang sacrifice relevant or the diyat. Dito, chine-check yung honesty, no? For example, handa ka bang sumagot ng totoo tungkol sa iPad? So, you are checking the honesty ng isang subject. Next is the knowledge relevant. Dito naman, only guilty knows, no? Kung sino lang yung guilty, siya lang nakakaalam kapag may tinanong yung investigator. So, an example question dyan, alam mo ba kung sino ang kumuha ng iPad? So, magkaiba yung tanong ha, sa sacrifice relevant at sa knowledge relevant. So, next, we have the evidence connecting. Dito, kinokonekta ang ebidensya, galing na sa sariling word. Another example dyan ng tanong ay, ikaw ba ang may-ari ng footprints sa labas ng bahay? So, footprints ay isang evidence. So, you're connecting it to someone else. Okay? So, tapos na tayo sa types ng relevant question. Punta naman tayo sa type ng irrelevant question. Irrelevant question. Yung irrelevant questions ay pang-neutral lang naman to. So, wala itong kinalaman sa case. Pang-baseline lang to ng response. Ano? So, for example, ay kumain ka ba ngayon? Nanigarilyo ka ba? Nakatira ka ba sa Quezon City? Ayan. Mga wala siyang kinalaman sa kaso. And next is the control question. Ito naman ay pang-compare lang to ng mga reaction. Meron tayo diyang types sa control question. First is the primary control. Primary control, ito yung mga past behavior. Past behavior, for example, childhood to past years. Ano? Example question dyan, bago ka mag-25, nakapagnakaw ka na ba? Ayan. No? Hinuungkat na yung mga past behavior niya nung nakaraan. Next, we have the secondary control. Dito naman ay more recent. More recent naman to, no? So, example, may kinuha ka na bang hindi sa'yo dito sa lugar? Ayan. Ngayon lang nangyari yon, ano? And next, proceed naman tayo sa other types ng test. So, huwag kakalimutan yung relevant, irrelevant, and control question. Palagi po yung tinatanong. So, the other types of test. Ano pa ba yung other types ng test? First, meron tayong number test. Ang number test ay isang psychological test, no? Psychological test. Kung saan, chine-check if yung subject is minamanipula niya yung mga sagot niya.
Okay, yun yung number test. Next is the spot responder test. Dito naman, tinitingnan yung reaction sa biglaang tanong. Ano? And next, we have the mixed question test. Dito, sa mixed question test, ay pinaghalo yung control question, and relevant question. Okay? And next, we have the silence answer test. Literal. Silence answer test or the SAT. No, ito yung confirmatory. So, walang verbal answer, pero may reaction. So, makikita sa face, no? Kahit walang salita, ay kita naman, no, sa kanyang face kung nagsisinungaling or hindi. And next, we have the fishing expedition question. Dito, you use kapag walang specific na suspect. For example, naaresto ka na ba dati? May kaso ka na ba ngayon? Ayan, yan yung mga example questions dito sa fishing expedition questions. And next, we have the check question. Okay, we have the check question. Ito na yung last. Dito, ito yung pinaka-last question. Ano? Example na tanong, sinabi mo ba ang totoo sa lahat ng tanong? So, yung mga tanong na ito, ang check question, yung parang pinaka assurance kung nagsabi ba siya ng totoo or hindi. And next, last part of our discussion ay yung sample flow ng pagtatanong. Okay? Medyo nagloloko na yung device natin. Sample flow ng pagtatanong, example sequence. Magbigay tayo kasi baka lumabas to sa quiz nyo. Ano, hindi natin alam. Pero at least you have knowledge kapag magagawa na kayo ng mga tanong. So, una, irrelevant muna yung itatanong. Irrelevant muna lagi yung itatanong sa isang subject, no, para makuha mo na yung normal response niya. No, like example, kumain ka na ba? Ayan. Nagloloko na. Yan, example, kumain ka na ba? The next, pwede ka maglagay ng control question bago ka pumunta sa relevant. Ano, para lang ma-compare or matimbang mo muna yung mga question. Like example, nakapagnakaw ka na ba dati? Ayan. Kasi dyan, maaring magkaroon na ng bagong response yung isang subject. Ayaw na mag-touch. Nakapagnakaw ka na ba dati? So, hindi mo pa naman ini-specific dito. Hindi mo pa naman sinasabi yung tungkol sa kaso. So, ito lang yung past, no? Yung gaya ng binigay nating types kanina. And next, tsaka mo siya bibigyan ng relevant question na direkta na sa kaso. So, ikaw ba ang kumuha ng pera? Ikaw ba ang kumuha ng pera? Ayan. So, after nyan, na magbigay ka ng relevant, ibalik mo na muna ulit siya sa irrelevant. Para makita mo agad
dito sa relevant at irrelevant na magkasunod na tanong kung may pinagbago ba yung reaction niya, kung magbabago ba yung charts. Okay? Example ng irrelevant, may trabaho ka ba? And next ay tsaka mo ulit ibalik sa relevant para makita mo ulit kung may pinagbago, no? So, example, binuksan mo ba ang drawer? So, may specific na lugar, drawer. Binuksan mo ba ang drawer? So, makikita nyo, dito lahat dapat nang isasagot lang ni subject ay yes or no. Kahit sa yes or no lang, doon na makikita kung tataas yung physiological response niya. Okay? So, yung pinaka kailangan dito ay yung mga tanong, no? Yung tanong, yung mga pinaka-critical sa polygraph, dapat ay simple, clear, and dapat yes or no lang at hindi accusatory. So, may tatlong main types lagi ng question, which is the relevant, irrelevant, and control. Okay? So, yun lang naman ang ating lesson for today, and for your next lesson ay magkakaroon pa ulit ng chapter 4 part 4 kasi sobrang haba ng chapter 4, himahimay natin yun kasi yung chapter 5 isang lesson lang naman yun. Okay po, thank you.